Tumayo na po ang lahat. Amin at Kristiyano at buong likaya lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos at inayong dalawin at inayong dalawin sambahin siyang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang tumanglaw sa lahat ng bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at mga magulang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan
ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harapan niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo naging tao, Hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila, sila'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig.
kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang mga pagbasa natin ngayon ay paalala ng pag-ibig ng Diyos sa atin at pag-ibig natin sa Diyos. At ano yung pagkakaiba ng ibinibigay ng pag-ibig na Diyos sa atin at ng ibinibigay nating pagmamahal sa Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay laging ganap, laging perpekto. At ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi natin alam kung kailan magiging perpekto o kung magiging perpekto man. At dahil ganap ang pag-ibig ng Diyos, madalas hindi na abot ng ating isip kung gaano ito kalaki. Madalas hindi na abot ng isip natin kung gaano ito kadakila. Sa ating ebanghelyo, mula kahapon hanggang ngayon, pinapakita ng Diyos, pinapakita ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Kahapon, pinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang habag at pagpapakain sa 5,000 mga tao o mga lalaki, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Ngayon naman, muli niyang pinamalas ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad nung sila ay nakakaranas ng unos o ng pasalungat na hangin nung sila ay nasa laot. At dahil ganap ang pag-ibig ni Kristo, pinakita sa atin ang ating pagbasa na hindi pa yun naaabot ng kanilang isip. Ganon din naman sa atin minsan, di ba? Sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, minsan hindi natin maintindihan. Minsan hindi maabot ng ating isip. Pero sa gitna ng mga bagay na hindi natin maintindihan, at pag may mga bagay na hindi natin maintindihan, madalas natatakot tayo. Isa sa mga bagay na pinaka-nakakatakot sa buhay natin ay yung mga tinatawag na uncertainties. Yung mga bagay na hindi natin alam at hindi natin sigurado. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan tayo malakas, malusog, at buhay. At pag naiisip natin yon, nagkakaroon tayo ng takot. Hindi natin alam o hindi natin sigurado kung kailan tayo safe, kung kailan tayo hindi makakaranas ng unos sa buhay. At pag gano'n yung naiisip natin, nagkakaroon tayo ng takot. Diba kapag meron tayong sakit, pag meron tayong karamdaman, madalas naiisip natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo buhay. At pag gano'n yung naisip natin, nagkakaroon tayo ng takot. Pero ang pag-ibig ni Kristo na merong kaganapan, nagbibigay lagi sa atin ng kasiguruhan at nag-aalis ng lahat ng klase ng takot. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong nagkaroon ng takot yung mga alagad
nung nakita nila si Jesus na papalapit at nagkaroon sila ng takot dahil pasalungat sa kanila ang hangin. Dalawang bagay yung naging sanhi nung kanilang takot. Yung unos ng buhay at yung nakikita nila na akala nila multo at akala nila multo dahil hindi nila sigurado na ang Panginoon yun. Pero isa lang yung nag-alis sa kanilang takot. Ang nag-alis ng kanilang takot ay yung naging sigurado na sila na kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kapiling na nila ang ating Panginoon. At tanging si Jesus ang makapag-aalis ng lahat ng takot natin sa buhay. Kung alam natin na nandyan si Jesus at kung alam natin na ganap ang pag-ibig ng ating Panginoon, aalis ang lahat ng takot. Kaya ang paanyaya din sa atin, mga kapatid, ganap ang pag-ibig ng ating Panginoon, pero ang pag-ibig natin sa Kanya ay hindi ganap. Pero ang paanyaya sa atin, patuloy nating ibigay ang ating pagmamahal, ang ating pag-ibig, ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit sa gitna ng unos, kahit sa gitna ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Dahil sabi nga sa ating unang pagbasa, ang pag-ibig ay nakakapawi ng takot. At ang isang taong tunay na umiibig sa Panginoon, nawawalan na ng takot sa kahit na anong unos at hindi kasiguruhan sa buhay. At the end of the day, isang klasing takot lamang ang dapat matira sa atin. At anong klasing takot yun? Yung takot na mawalay sa Panginoon. Yun lang yung takot na dapat maiwan sa atin. Yung takot na mawalay sa Panginoon. Yung takot na mapalayo sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, ipinaalalahanan tayo, ganap ang pag-ibig ng Diyos at hindi mawawala. At ang paanyaya sa atin, ibigay ang pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. At anong klaseng pagmamahal yung binibigay dapat natin? Yung pagmamahal na papunta na ring ganap. Yung pagmamahal na tunay. Yung pagmamahal na nagdudulot ng takot na mawalay tayo sa ating Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa ating Ama sa Langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, maging lakas ka namin. Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama, na siya nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasahan at nakatitiyak sa mga bagay na hindi nakikita. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo. Ama, maging ligtas ka namin. Ang mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga yumao,
naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na makapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinihintay. Manalangin tayo. Ama, Ama, maging lakas ka namin. Ama naming nasa langit, batid namin na ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Kayon na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, ay ang may ibibigay buhay. O Jesus naman hinigtas. Kayon na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ang aming mga alay o ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inihalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inialay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo,
sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sangkot, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y paborihin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, kalugdan ko ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. O Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan niyo po. Iligtas sa kapahamakan, matiyak na kamatayan, wag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sangkot, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. Mahal na buong Jesus Nazareno. Announcement for Fiesta Masses. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang schedule ng mga misa sa January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. Mag-uumpisa na po ang ating mga 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, bukas, sa ganap na ikalabing-dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabing-dalawa ng hating gabi sa Quirino Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang mga Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang
ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinpugol ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninumbalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.